yung transparency, accountability. Yan yun eh. Asan yung transparency dyan? Kahit yung camera, hindi nga alam kung saan napunta yung bakit ang bagal ng mga... Kasi naglista pa sila doon, ha? Eh, nakita nyo, naglista sila doon? Oh, pero bakit wala yung mga sinasabing nilista nila doon? Hindi yung nag-materialize, ika nga. Hindi po, alam mo yun, hindi nangyari. Listahan lang yun, pambira. Di ba? Listahan lang ho yun. Listahan lang. Wala ho talaga doon. Eh mga kababayan, para naman po sa patas na pamamahayag, ilabas din natin yung video nito ni Zaldico. Ito ha. Pasok. Nakita po natin kahapon ang part 1. Linawin natin. Ito yung before. I think, correct me if I'm wrong, lagay nyo sa comment. Pero ito yung hindi pa ata niya nakikita. Yung binanggit yung pangalan niya. Kasi ang kino-comment niya lang dito at this time, ito, I think this morning, kino-comment niya pa lang dito yung first video ni VP Sara Duterte. Wala pang binabanggit si VP Sara Duterte na pangalan, nag-react na siya. Alam na natin. Pakinggan natin ha. Kasi hindi ako sure pero hindi ako sure na kung lumabas ito before or after the second video. Kasi yung pinakita ko kanina, yung pinlay ko, second video yun. Okay? May unang video. Sa unang video, teaser pa lang. Wala pa yung pangalan ni Zaldico at saka ni speaker. Sa unang video. Ito ata yung nire-reactan dito ni Zaldico. Ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Yan na, namemersonal na. Ayan? Namemersonal na si Kuya. Zaldi, kung talagang galing sa puso mo yung pagdidepensa mo, hindi mo na kailangan magbasa-basa dyan. Hindi mo kailangan magbasa-basa dyan. Bakit ka nagbabasa-basa dyan? Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin natin pag nagbabasa? May tumulong sa kanya na magdepensa. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Lahat yung sinabi niya, war on drugs. Ultimo nga si Abalos, di ba, nadulas eh. Ano sabi ni Abalos? Pag ganun-ganon pa siya. Liwalo sa ngayon. Ganun. Hindi. Yung ano pala, noong nakaraang administrasyon. Nadulas yung bata nyo. Nadulas. Sasabihin nyo, palpak yung war on drugs. So, ibig sabihin, talagang bumalik ang criminality ngayon. Noon, nawala. Simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. Nilinaw na ho ng AFP yan. Hindi naman po sabay-sabay sila. Yung 400 na yun, salitan po yun. Ano yung 400 sabay-sabay, walang uwian, tulugan? Ano to? 24 oras naka-duty silang 400? Ay, naku naman, sir. Gamitin naman ng minsan. Yung 400 na yun, hindi naman po sabay-sabay yun. Sali, tandaan ninyo. 400 more or more. More or less, ika nga. Divided by 3 yan. Bakit kanyo? 8 hours ang pasok. 8 plus 8, ano? Sagot! 16. Plus 8, 24. Siyempre, 8 hours. So, yung 400 divided by 3. Diba? Common sense sir eh. Hindi ibig sabihin yung 400 na, ano to 400, walang pahingahan? Ang bira naman kayo sir. Pangalawa, ito lang para sa kaalaman mo. Si VP Sara po ang Duterte ang pinakamaraming boto. Kaya naman din, si VP Sara Duterte ang pinakamaraming kalaban. Bakit kanyo? Takot sa kanya. Bakit? Mandato ng bawat Pilipino, 80% ay nasa kanya. So takot na takot sa kanya yung kalaban niya.
Kaya may maaaring gawing masama sa kanya. Kaya kailangan niya ng security. Tama po ba ako, sir? Ha? Hindi, sir. Tama po ba ako, di ba? Ang dami niyang kalaban. Kayo po ba kalaban niya? Hindi. Ako nagtatanong lang. Oh. Siyempre, isipin mga bayan. Ha? Kung meron isang politiko na talaga na tumata para labang rebel, wala ko yung BP Sara. Laban sa sinungaling. Ano sa tagad? Nakabidyo ka naman. Sinungaling. Kaya magpakaw sa gobyerno. Wala ko sinasabi ko. Oh. Siya ho ang pinig, maraming kalaban dyan. Marami siyang binubuking. Tama, mali. So, not 20 share. Kailangan bantayan ng 24 oras. Diba? May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened. Hindi. Kasi nga po, alam niya na makakalaban niya ang presidente. Di ba? Para sigurado lang, di ba? History of sagutin na lang. Kaya ninyo wala kang nabanggit si Bira Duterte dito bakit naging nakagad ito? Nag-iisa siyang humarap sa pagdinig, Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ng bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa isang gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sa ilang miyembro ng Kongreso na hindi kuha ang gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot, maayos na lala ang hindi niya pagdalo. Hearing ngayon, nagpapakita na kawalang respeto at paggala sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatak niya ang hindi pagsagot sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman nilang mga trabaho. Ang hirap na, sir. Ang hirap pag binabasa yung statement. Pero ang taray ni sir, iPad Pro. Yung 13. Nano yan? Nano texture. Grabe si sir. Diba? Talagang basahin mo lang yung sinulat. Hindi na ako sino nagsulat niyan Gusto nila intervals courtesy, pero siya mismo wala kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw, pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw live sa TV at internet kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sigot ni isang lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung turo ang prinsipyo ng separation of powers. So, bilang co-equal, kapantay sa ngayon ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, mga kongresista ay bilang kinatawan ng taong bayan sa pamit ng budget ay hindi lang individual. Hoy, hindi na nakikinig sa sumbahan mo. Dadagdag paligid, nakikinig sa'yo. Bawasan mo na nga ng budget yan sa pag nila. Sabihin mo na, sir, eto mga to, di nakinig Hindi lang ako sinasabing hawak niya yung budget. Sinasabi. Kasi si Sir, so, nung appropriations, siya ang doon. So, wala tayong sinasabing masama doon. Kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po
ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawan ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po to totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong Kinonfirm ni Kuya. Kinonfirm ni Kuya na talaga nakipag-meeting siya. Eh, syempre, pero wala namang sinasabi na na kung ano man yung pinagmitingan nila. Ito lang yung sinasabi na pinagmitingan nila. Pero at least sinabi niya na nakipag-meeting daw siya. tuloy niyo yan. Meaning yung confidential funds. Dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami. Dahil ang pondo ng bayan ang pinag-uusapan dito. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang gamit ng 70 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagas may ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na wala na naman kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Huwag na lang bigyan ng budget. Politika daw ang dahilan ng umano'y pigipit sa kanya ng Kongreso. Nanonood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya? Oh, eto. Dito pa lang sablay na siya eh. Sinasabi niya na nakikinig ba siya doon sa mga ahensya ng gobyerno. O sige. Punta tayo diyan. Di ba sinasabi nga ni Marcoleta, there is a tradition courtesy given to the OP and OVP. Even ng time ni Pangulong Duterte, kahit kaayado niya mga kongresista, Senado, siya ang presidente, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at maging ang pinaka number 1 kontrabida noon ay si BP Leni. Kinontra ba niya? Hindi. Kinontra ba ng mga congressman at saka ng Senado? Lagi nyo binibigyan ng parliamentary courtesy. Ika nga, binibigyan nyo ng kortesiya sa budget. Kaya pasado kagad. Kasi yun ang gawain na noon pa. Na ang Office of the President and Office of the Vice President, whoever they are, whether they are opposition or not, binibigyan ng courtesiya pagdating sa budget. Wala nang tanungan, ipinapasa na kaagad. Tama, mali? Bakit kanyo? Nung kaya doon nyo pa, 2022, I think, and 2023, di ba? Yung pangalawa pa nga, sino ang mismong nag-move na ma-defer na yung budget? Walang iba kung hindi yung anak ni Pangulong Marcos. Dahil hindi pa kalaban si BP Duterte, hindi pa siya bumibitaw. Dahil hindi pa siya nagbibigay ng mga opposition statement, oppositing na katayuan, ika nga. Biglang nung siya nahay pumapalag na. Biglang may question na kayo. Tanungin kita,